Sa panahon ng mabilis na impormasyon at kaliwat ka ng balita, kailangan mo ng isang channel na mapagkakatiwalaan, diretso at para sa bayan. Ito ang Balitang Pambansa, ang iyong bagong tahanan ng mainit na issue, tunay na impormasyon at mga balitang hindi mo dapat palampasin. Mula sa mga trending na kaganapan sa social media hanggang sa mga seryosong isyong pambansa, bantay kami sa bawat sulok ng bansa para sa iyo. Hindi lang basta chismis, kundi validated news, mga impormasyon na may batayan at mga kwento ng tunay na buhay Pilipino. At kung gusto mong laging nauuna sa kaalaman, huwag kalimutang mag-like, mag-share at higit sa lahat, mag-subscribe. Dahil sa Balitang Pambansa, balita mo, boses mo, bayan natin ito. Pagka ikaw bumili ng sasakyan at ang dahilan ng pagbili mo ng sasakyan dahil lamang sa lalagyan ng champagne at lalagyan ng pakpayong, dahil dyan sa payong na may konting sasakyan, meron tayong problema dyan. Unahin na natin itong kay Senator Bato de la Rosa. Okay? I have to be clear about it. Galit ako sa kanya, sa ginawa niya kay Pastor Apollo Kibuloy at kay President Duterte. Pero ngayon naawa ako sa kanya dahil after nung ginawa niya lahat-lahat, binigyan siya ng posisyon, tapos sinibak lang rin siya. Galit ako na naawa ako sa kanya. Because I've been there. What if ako ang nandyan, nakaupo, at sinunod ko lahat ng orders ng nagbibigay ng orders sa akin. Lahat-lahat na ginawa ko. Kahit na yung bordering to illegal acts. Unconstitutional acts, questionable acts. Ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang niyo ako ng unceremoniously. That's my opinion as a former chief NP. Ganun na yung feeling ko. But then, it doesn't erase na talagang masamang loob ko niya sa kanya, sa ginawa niya panahon pa ni Pastor Kibuloy at panahon ni President Duterte yung ginawa niya. Masama ang loob ko sa kanya. But right now, naawa ako sa kinalalagyan niya. Until now, masama loob niya, sir? Until now, sir, masama? Yes! Hanggat hindi... Ano ho yun mga kababayan hanggat hindi nakakauwi dito sa Pilipinas itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, yung sama ng loob na yan ni Senator Bato de la Rosa, pinagsasaluhan ho ng mga totoo, totoong taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eto mga kababayan, rekta ho tayo dito kay ambush interview pa rin ho nitong si Senator Bato de la Rosa. Okay? It's very unique because he still has... Parang ang sarap sabihin ngayong sinibakyang si Nicolas Torre, parang sarap magpunta sa sa opisina niya, no? Pagka di ka umalis yan, ako kakaladkad sa'yo. Sir Bato, parang gano'n, no? Pagka hindi ka umalis, tatayo ka ba o tatayo? Tapos sabay talikod mo, pagka hindi umalis siya sa pwesto, kakalad ka rin mo yan, palabas ng, ng opisina niya. More than 1 year to go before his mandatory retirement age of 56. So nasa kanya yan. If he doesn't give up his rank, his 4-star rank, ay pwedeng ang chief PNP o yung magiging acting chief PNP will be holding a 3-star rank only. Because andyan pa yung hindi pa retired yung 4-star rank holder. Because according to the law, there should be only one 4-star rank in the Philippine National Police, and that is the Chief PNP. Ngayon na siya ang Chief PNP, siya binigyan ng 4-star rank, hindi pwedeng magkakaroon ng... O paano na lang si Jean Fajardo? Ano na mangyayari kay Jean Fajardo? Hindi ko nakita doon sa panunumpa, doon sa oath-taking nitong si Nartates, di wala na yung nunal na tinubuan ng konting babae, matatanggal na rin. Palakpakan ho tayo kung wala na rin si Jean Fajardo. Karoon 2 4-star. So paritarin muna siya bago siya
bago ma-4-star yung i-appoint na bagong chief PNP. So, ang magiging PNP chief, 3-star. Ano na siya? Si Tore, after the He can be assigned with the office of the chief PNP in a floating status. Floating status, for accounting purposes, dyan ka lang sa office of the chief PNP kasi you are still receiving salaries and remuneration from the government. So kailangan ma-account ka, and in order for you to be accounted for, you have to stay with the office of the chief PNP. Until he retires, sir. Ha? Hanggang mag-retire siya. Hanggang mag-retire siya. Because kung pipilitin mo siyang mag-retire, that would be against the law. Kung siya voluntaryo na mag-retire because feeling niya naawa siya kay General Nartatis or whoever is the next or the incoming chief PNP, maawa siya na hindi makuha yung postal, di na sa kanya na rin yan. Mag-retire siya voluntarily. Pero hanggat hindi siya mag-retire, nasa kanya ang postal na, hindi talaga pwede magkakaroon ng dalawang postal sa PNP. sa ngayon, without reaching the age. Ha? Without reaching your Yes. Meron namang Ayun na nga mga kababayan, magsama-sama ho tayo pagka hindi bumabaya si Nicolas Torre, punta ho tayo sa PNP, tayo kakaladkad sa kanya. Yung mga katagang sinabi niya dito kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, siya naman hong sasabihin natin sa kanya ngayong mga panahon na to. Bababa ka dyan sa bilang pagiging PNP chief mo. Aalis ka dyan. O kakalad ka rin ka namin palabas na opisina. Dalawang bagay lang yan, Nicolas Torre. Ayusin mo ha. Hindi na ikaw ang chief PNP. Tigilan mo ng pagsisiga-sigaan mo. Kaya nga mga kababayan, dumako naman ho tayo dito kaya na dito sa naging talakayan, itong sila Ma'am Sas Rogando Sasot at itong si Ma'am Joey kagabi, dyan sa kanyang channel na Joey the Babe, Joey Cruz, i-search nyo na lang ho, lalabas yan. Manilay ka mag-last words ka na, tapos last words si Sas. Ako yung nga, yung sinabi ko kanina, since ito ay first termer lang, tapos bagong politician, Yan. sa ngayon PR lang to sa akin. Pero kapag PR. nakita kong sinusugan niya, mapapabilib niya ako. Sana susugan niya. At magkaroon siya ng bayag na banggain kung sino yung dapat banggain. Pero ngayon pa lang may yung mga pag-iwas-iwas niya, kinakabahan na ako eh. Pero sana, ituloy niya. Babantayan ko. Then kapag hindi walang progreso, saka ko siya ibabash ng bonggang-bongga. Ayan, sige. Ay, may kwentong barangay ako mamaya. Sas, ikaw, last words. Ayan si Ma'am Sas. Well, kung ako, ang masasabi ko lang, last words, bookish engineers can only make you buy a Honda. But, a discarding foreman Yan. is the key. To The success. key to 40 plus luxury cars Yan. and an umbrella with a Rolls Royce attached to it. Yeah. Ito. Yan ang tinutukoy na itong si Ma'am Sas Rogando Sasot. Pambihira, oo. Yan kung tawagin yan payong na may konting Rolls Royce. Payong na may konting sasakyan. Parang limo, no? Yes, oo. Mali. Tapos ang doors niya pa ganyan. So, pa-open siya pa ganyan din. So kaya mo to kinuha dahil Kasi ito, may payong, oh. Natutuwa ako sa payong. Paano ba ito? sa payong. Ayan. Pero hindi ko pinagagamit itong payong na to. Hindi pwedeng gamitin. Oo, kasi mahal yung payong. Oo. Ayan. Balita ko natin, nasa kalahating milyon daw ho yung payong. So, ito yung payong niya. So tig-isang payong yan. Yes, on both sides. Ayun. So, yan yung feature niyang rolls na kaya ako siya nabili kasi tuwa ako sa payong siya. Tignan natin kung Hindi, ako naniniwala ako, misteryosong gumalaw ang Diyos ng tadhana, di ba? Itong huwag kayong magalit kay Sir Julius Babaw, di ba? Huwag ko kayong magalit sa kanya. Ika nga, kinasangkapan lang siya ng Diyos ng tadhana para mailabas ang kabuktutan ng nangyayari ngayon sa ating pamahalaan. Dapat pa nga, palakpakan natin siya dyan eh. Kung ano man kung sakaling meron man siyang dyan, ika nga, kung ano man yan, nasa kanya na yun. Pero malaki ang naitulong ng video niya na to para maipakita kung gaano kagarbo ang pamumuhay nitong mga pamilya na to, itong pamilya Diskaya na to. Ibang klase yung mga kababayan. Nang dahil sa payong, ika nga, no? Binili ang Rolls Royce nang dahil sa
Ganda ng tawa nito si Ma'am ano, nito si Ma'am Joey. Yan, lagay ko lang diyan yung payong tapos tuloy ho natin 'to. Alam mo ba, yung umbrella pala ng Rolls-Royce, on its own is 500,000 pesos ang value. Grabe naman. Ha? 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 Lumilipad ba yung payong na yan? Oo. Yun pala, yung 500,000 pesos yung value nung payong. Saan gawa yung payong? Ewan ko, gawa sa puwet ni, Alala mo, sas yung payong dati na Ito naman sabi ko, Ito naman payong sasabi ko. Ito naman sasabi ko. This couple is kasi yan ang telltale signs ng mga taong pag construction ng business mo, mahirap, hindi basta-basta kumita ng pera. Okay? So, malaki talaga gagastusin mo yan. And etong pinapakita nila na they can easily shell out money to buy a very expensive car because they like the payong attached to it already tells us something. Hindi nila kinita baka hindi nila kinita ang pera nila sa maayos sa paraan. Kasi pag kinita mo ang pera mo sa maayos sa paraan, ang hirap maglabas. Because correct. You just Totoo ho yan mga kababayan. Yung ika nga singkong bingi, napapaisip ka pa yan kung saan mapupunta, di ba? Mayat maya, sinicheck mo kung naku po, baka, di ba, pinaghirapan mo yan eh. Pero itong mga diskaya na to, ano naman to ka? Oy, by the way 84,000 subscriber na ho tayo. Konti na lang, magna 969. Ano naman to ka? Ito matindi ho itong number na sumusunod ha. Matindi ho. Paikutin na natin para makita na natin ng sabay-sabay. Yung 969,000 and you're not just going to buy stuff kasi nakita mo sa magazine, di ba? Oh yes. Oh yes. Kasi nga, alam mo na mahirap pumasok ang pera. Lalo na sa construction business, mahirap pumasok. Sa normal sa normal na construction business mahal pumasok ang pera dyan. Pero, nung sinabi na nila na guminhawa ang buhay nila nang simula silang nag-DPWH, ibig sabihin, napakabilis pumasok ng construction contract sa DPWH. Ang tanong, bakit sa inyo? Lalong-lalo na ayaw nyo ng bookish engineers. Hindi ba? Tama ako, mali? Tama po kayo, madam. True. Ayan. Maraming salamat mula sa balita sa kabilang buhay, Miss Sasper. Ayun na nga mga kababayan, rekta na ho tayo dito sa interview nitong si Manong Ted Filon at itong si Ma'am Maricel Halili dito kay Secretary Manuel Bunuan, ang ating susunod na sisibakin sa pwesto. Kung pwede nga lang no. Sige na, sibakin na natin yan. Marcos Jr., panahon na sibakan ngayon, sibakin na natin yan. Naiiya ka pa huwag ka na maiya. We did a technical evaluation ng administrasyon, kaya from the top tayo, from the top. Ang talagang nangyari dito, sa inyo, Secretary. Game. Good morning po. Opo, Secretary. Good morning. Yes po. Sisimulan ko na po doon sa binisita po ninyo. Na bago yung Batangas, doon muna tayo sa Quezon Road, sir. Kasi ito yung nabanggit ni Presidente na useless, meron daw patong na parang naging 75%. Ano po ba talagang nangyari dito? Kasi balita ko po ang sinabi po ninyo nung pa palang nakaraang administrasyon to ginawa. Kasi marami napansin na aking presidente nung pagpunta po niya doon sa Quezon Road, napansin po niya yung mga rock netting, at napansin po niya din yung rock shed na ginagawa. Ito mga sinasabi ko nga po, yung mga rock netting po yan, ito po yung nag-proliferate itong rock netting noong
nakaraang administrasyon. Kaya nga po nung pagpasok po namin dito sa administrasyon na ito, pinatigil po namin yan. I issued a department order stopping all the implementation of rock netting unless these are technically evaluated and actually yung pong magkakaroon po ng masusing pag-aaral and it has to be approved and endorsed by the Bureau of Design sa central office po. Sa lahat po ng district and regional offices in the country. Ganun din po yung napansin po din namin noon, rin po nagsabi, pati po yung mga road safety devices na kung saan-saan sinalagay at in-stop din po natin yan, yung mga yan. So yung po napansin po ni Presidente yung mga rock netting po doon sa na sinasabi nga niya, na marami pong nasisira ng mga rock netting na nagagawa. And then yung rock shed po naman, gumuho po yung naguho na po yung approaches po niyan. So, sinasabi ko rin po nito na yung rock shed po niyan dates back to mga 2018 pa na-conceptualize yan at napunduhan po nung past administration. Ngayon lang po na isagawa. So, tinitingnan po namin lahat how did it happen, how procurement, et cetera po nito. Ano po nangyari? Ang bilis ni Manuel Bunuan, yung procurement, yung implementation sa mga project nung nagdaang administrasyon. Pero karamihan ng kabalbalan ngayon nangyayari ngayong administrasyon ni Marcos Jr. Kung hindi pa magpabunot ng sheet pile itong si Lebiste, walang mangyayari. Pambihira ka talaga, Bunuan. Gusto mo pang ipasa dito kay Mark Villar ang issue eh. Iba talaga tong Bunuan na to. Mag-resign ka na, oy! So, ito pong rock netting na sinasabi, wala po itong sinimulan under your administration? Meron naman po, pero pa isa-isa. Meron naman pa. Nagmamalinis ka, meron naman pala. Pambihira talaga. This is actually, yung mga inapprovan po namin ng mga rock netting went through a very rigid technical evaluation na inapprovan po that was scrutinized and actually validated by the Bureau of Design. Ayun! Pagkapanahon nila, well scrutinized, pinag-aralan na maayos, pero nung panahon ni Mark Villar, titignan namin yung procurement process. Lakas talaga ng tama nitong si Bunuan, ibang klase. Departamento, dito sa Central Office po. Rock netting is actually an engineering intervention para sa mga slope protections din po. Kung tama po yung paglalagyan, tama ang paglalagay, at tama po yung materials na gagamitin. So, sir, nakausap nyo po ba yun pong sinundan ninyo na DPWH secretary kung sa kanila po pala nagsimula itong rock netting na palyado? Hindi po nakakausap po. Pero ano ang plano nating gawin dito, sir? Well, we'll just have to look into, kasi these are past, na po nito, tinitingnan na lang po namin na yung outcome, mga status po, yung mga nagawa po nung dati at kung nandiyan dyan pa, yung pinapa-inventory po namin ngayon at mga rock netting na nagawa po last year ng other in the past administration po. Yung rock shed po, Secretary, pwede bang pakiklaro lang? Kasi ang sabi ng Presidente mismo, ang balor ng kanilang trabaho is zero, complete zero. Parang walang ginawa. Walang silang itinayo, wala silang nilagay na wall, wala silang nilagay na riprap, wala silang nilagay na slope protection. Ngayon, nakita naman yung erosion sa ilalim ng kalsada, ang haba ng kanyang sinasabi, but basically po, ang sinasabi niya rito, parang nagtapon tayo sa ilog ng pera. Yan po sinabi ng Presidente. Ayan din po nakita ko. Pinuntahan ko rin po kahapon yan. Nakita ko nga po na it is a little... Di pa kayo nagsabay ni Marcos Jr., di ba? Dapat sabay na kayo nagpunta doon. Ang dami mo namang arte. Dapat kayo ng dalawa. Ang dating parang di kayo magkasundo niyan. Dapat po dito na yung doon sa ibaba ng rock shed, na-oka po at it becomes dangerous actually for now to use it kung gagamitin ng traffic po.
Kasi nakauka po dun sa ilalim ng rock shed, part of the rock shed po. Yung po, meron pong chance na gumuho na yan. Yun na nga po, unless meron ng immediate intervention po doon sa ibaba na gagawin. Opo. Pwede lang hong nating klaruhin po, Sek, kasi alam niyo na, sa mga panahong ito, ang dami hong kung ano-anong mga balita at informasyon. Nagpunta ho kayo kahapon doon. Ano po, at inyo mismo hong sinuri ulit, no, yung naturang proyekto. Matanong lang po, bakit po kayo hindi nakasama kay Presidente nung linggo na siya nagpunta ron mismo personal? Well, hindi naman po I think it's not a schedule na sinabi po sa amin pumunta. I think it was a holiday po kasi, and I think it was a side trip made by the President, and good enough. Ayun na nga mga kababayan, 969,000 subscriber na po tayo, palakpakan. Ibang klase talaga yung mga kasama natin dito sa PH Update. Tuloy. Kita naman po niya. Ito mga dito sa may Baguio at Ayat Quezon Road po. Okay, so hindi kayo naabisuhan na siya ay magsa-side trip doon. Opo, pero si Benji Magalong, Mayor Benji, naabisuhan kasi parang nag-advance siya doon. And sa kanyang pahayag na yon, kahapon, mayroon kayong statement daw na sinasabi nyo na hindi naman totally useless ito. Pwede ba natin klaruhin lang po, because some people are putting intrigue into this, no? Na, sorry po, no? Na hindi, iba sinasabi ng Presidente, iba sinasabi nyo, at hindi kayo nasama sa kanyang pagpunta doon. Hindi naman po yung I think tama yung sabi natin Presidente, that cannot be used actually by the general traffic now. Kasi nga precarious po yung yung situation ngayon doon, kinaoka po yung doon sa ilalim. Opo. Sa ilalim na po. Sabi ko, ang nakita ko lang po kasi, the structure is there, but I think it's going to be very precarious if you open up the traffic. Kaya sinasabi nga nila, hindi ko magagamit unless na ng general traffic, unless something has to be done actually na i-reinforce po doon sa baba. Okay, opo. Sige, so sir, ano ba talaga? Yung bang program of work dito, yung rock shed lang, hindi kasama yung riprap sa ilalim na pinaka-base nito? Parang ganun po yun Parang ganun po. Okay, so I'm having a full documentation po of that project. How did it start? Sino bang nag-decision na gagawin? Kasi I think hindi ho dito sa aming administrasyon na may decision po ito gagawin ito. And pinadodocument ko lahat po how was it conceptualized, how was it decided, ano ang type of design, sino ang contractor, and all these things po pinadodocument ko ngayon. Opo. Sige, so Sec, fully paid na po ito. Bayad na po ang contractor dito at may warranty pa ho ba ito? I'm not sure, Ted. That's why I'm getting all the documents actually at this point in time. Opo. Sige, so sir, ang klaro po, ito ay pinonduhan, sinimulan at supposed to be natapos during the Duterte administration. Well, ang pan ko nito, I think yung sinabi po sa akin dito that the detailed engineering design was done during the past administration. The initial funding was done during the past administration. It started actually with that allocation during the construction was started with that initial allocation. And partly it was continued on actually until completion po. Okay, sige. So, maliban dito po sa portion na ito diyan sa camp na yan, meron pang ibang rock shed na dapat ay gagawin din? Well, I think this is the only one that was scheduled po to be undertaken along Quezon Road po. Opo. Yung pong 3K rock engineering na contractor niyan, sila din ba yung nag-rock netting doon? Hindi ko alam, Ted. I think kasi this dates back nung
years back. I think in 2020, 21, 2021, 2022, yung mga ganun. Opo. Sige, so sa claim ng Presidente na 75% overpriced yung rock netting, will you still investigate that? Considering po kaninyo na ito po'y sa panahon po ng panunungkulan ng dating administrasyon? Well, we just have to point out actually kung bakit naging ganun ang nangyari po. I just have to point out. Kasi yung mga rock netting that we are undertaking now, as I said, is actually went through a very rigid scrutiny at yung engineering. Opo. Iba ngayon sa panunungkulan ninyo, kaninyo, masyadong rigid, hindi basta-basta, etc. Pero po, yung nagdaan, will you still look into that para po malaman talaga na nagkaroon ng overpricing? Well, we'll probably, it's not actually the main objective that we are trying to undertake at this point in time. We'll just have probably some data that we can look into actually. Opo. Sige, so ito ho nangyari dyan sa First District po ng Batangas. Ano ho ang masasabi nyo dito, Secretary? If he is doing it on his own, dito, bahala siya sa buhay niya. I wish this kind of people actually na eto na naman tayo. These are the people as attorneys na naman ang image of the department. So it's unfortunate that there are people like this na kung sa kanya lang po ang initiative on issue na panonood. And I think it does not have any place in the department, so to speak, kung pagkaganon po. I will not tolerate this kind of an attitude of anybody in the department po na asap na ganyan. Meron bang report sa inyo, ang regional director dito, sir? Sa pangyayaring ito, nagtanong-tanong ba kayo, ano ito? Ano itong galaw na ito ng isang DE diyan sa Batangas? Oo nga po, I just, yung mga information lang po ang nito, I have not really spoken kasi it was, yesterday was holiday and today I have to get all the information po from the regional director and a complete account on what happened there. Opo, sige. So, and in the meantime, I'm going to issue the preventive suspension of that district engineer today po. Opo, ito bang si Abelardo Calalo matagal ng district engineer po? Siya lang po I think he's not a full-fledged district engineer. He is just an office OIC. Officer in charge po in that district for the time being po. Hindi pa to nakakapasa ng DE examination? Hindi pa. So OIC pa lang ito. Sino nag-appoint dito sa kanya, sir? Panahon niyo ba ito, sir? I would not know kung I was the one who assigned yung assignment niya. I'm not sure po. Baka ako rin ang ng assignment niya. Okay, sige. So ngayon po na may opisina na, inyo pong aalamin na itong detalye. Yeah. Nasaan na ngayon si Henry Alcantara at saka si Bryce Hernandez, yung dalawang DE na tinanggal sa First District ng Bulacan? Yan. They are in floating status at the office of the regional director. Are they still in the country? I hope you don't mind me asking. As far as I know, they are still of course in the country po na Opo. Sige po. So, Sec, ngayong araw na itong aga ho ninyong umalis ng bahay po, meron bang hearing today? Pupuntahan kayo? Hindi naman hearing on anything but actually an initial consultation and dialogue with regard to the proposed 2026 budget po sa House of Representatives po. Okay. Sige po. So meron po ngayong congressional consultation para po sa inyong proposed budget. Ano po? Opo. Yes, po. Okay, sige. So, Sec, but so far ho naman, sir, so far so good po kayo kay Presidente. I hope you don't mind me asking. Opo. Well, I think pa naman si Presidente that I still continue to receive instructions that I have to continue lahat ng ginagawa namin dito. Yung mga other projects, flagship projects that are going to be implemented. I think there are many flagship projects that are online and under preparation and we will be starting actually within the year.
Malalaki po ito mga projects na hindi lang yung mga flood control but will continue yung investigations on the flood control projects that na sinabi nga ni Presidente. Kailangan at the earliest possible time dapat magkaroon tayo ng results on the investigations. No? Opo. Sige, but sa ngayon po, sir, ano po ang order ninyo dito po sa lahat ng higit 5,000 ongoing flood control projects? May mga report din po sa Mindanao ngayon, hindi tumalab yung mga napakalalaki pong flood control projects ngayon, binabaha din po sila doon. Well, I think kasi ang natin dito, I think we will just implement yung some of the engineering interventions. So we're not saying that lahat na ginagawa namin dito will solve totally lahat ng flooding problems. Kasi engineering intervention is just part of the entire process po dapat. It has to be, sabi nga ni Presidente, dapat holistic and integrated po lahat dapat sa paggagawa kasi engineering sabi nga na is just part of it. So although it can dito makapaglagay ng immediate protection but in the long run ganito na naman po yung pagka hindi natin tinignan ng other factors, environment, abuse, etc. And I think sooner or later bababahan na naman. Opo. Yung pong sinasabi na pagbibigay po ng poder sa mga district at saka regional offices sa threshold ng kontratang pwede nilang ipabid. Dati daw ho kasi 50 million sa district, 100 million sa regional. Pag ho, kapag po mas mataas na dyan, dadaan ka na sa national para mas mahigpit. Bakit daw po naging ganun na ang sitwasyon ngayon natin? Tinaas po yung threshold, kaya ngayon, ang lalaki din po ng halaga ng binibid sa district. And then usually nga po, iisa lang po yung halaga, 100 milyon sa china-chop-chop po yung mga proyekto. Ba't ganun daw nangyari po, Sec? Oh, well, kasi actually yung dating mga threshold na pandito, dates back a long time ago, the prices have increased actually over the years, no? Mas mahal, admittedly, mas mahal ngayon ang mga presyo ng mga materials, etc. lahat. So all the prices went up. So we have to adjust also yung yung threshold nila. At the same time, actually to expedite also the implementation of the project. Yun po ang pangunahing dahilan na ginawa namin na in-increase namin yung threshold po ng mga district at saka regional directors po. Okay, but sa dami po rin ng projects all over the country, we're implementing almost about 8,000 to 9,000 projects every year. Oo, sige po. So, Sec, salamat sa inyo pong panahon na paumanhin po. Kami po lagi nag-istorbo po sa inyo. Mas maganda ho kasi na mapakinggan po namin po ang inyo pong panig. May pahabol lang si Maricel. Okay. Sec, sorry, pahabol lang, isa lang po. Kasi meron po ba tayong aasahan na changes doon po sa loob mismo ng DPWH? I wonder kasi po kahapon, nakausap po namin si former DPWH Secretary Singson, meron po siyang nabanggit na doon sa loob mismo ng kagawaran, alam naman, tukoy naman kung sino yung medyo palyado na mga engineer at mga tauhan. So kinausap niya na at pinag-retire na agad yung mga sabit. Nasa 25% daw po agad yung pinagretiro nung panahon niya. Under this administration po ba, baka meron ding nauulinigan doon sa loob ng DPWH, usap-usapan kung sino yung mga dapat tutukan? We're consolidating all the documentations. Kasi lahat po naman ng natin dito, it has to be documented before we do a similar stance na kung sino-sino ang dapat natin ilipat o tanggalin. I think we have to give them due process naman po para ganun po. In the meantime, I think kasi I have also dispatched actually several yung mga validation teams to look into yung mga projects na sinabi namin natapos. I-validate po nila yung status of these projects all over the country po. So they're coming up with their reports
within the week. Siguro itong week na ito. And then they will examine everything po. Okay. And I think this could be a basis also for us to make some decisions. Okay. Sige po, antabayan. Kami po yung antabay dito po sa binabanggit yung mga desisyon na ito. Muli po, Sec, salamat sa panahon at mag-iingat po kayo sa inyo po mga lakad today.